Ito, Sony na 32 inches. Ang problema nito ay 6 blink. Ito yung kanyang mainboard. Tapos ito yung input ng ating power supply at backlight driver board. Saka audio. So 6 blink, ibig sabihin yan, may problema sa backlight pag nag 6 blink ito. So nasa may-ari naman yan kung gusto niyang papalitan lahat ng ilaw or hindi. Kaya kung gusto niyang repair lang muna, pwede naman siya sa repair. Kaya lang may problema minsan sa ilaw yan. Minsan may side na medyo madim. Pero pwede siyang gamitin pansamantagal. Pwede naman ganun. Depende kasi yan sa budget ng may-ari. Kung may budget ng may-ari or wala. So pag wala, edi repair lang muna. Pag may budget, edi palit lahat. So ito, dinala sa atin ito. Kapwa din natin na manggagawa. Ginawa niya kasi 6 blink. So nagkabit siya ng 1K resistor dito sa protect. So okay na, nawala na yung 6 blink. Ang problema naman niya, umiinit yung IC. Tapos pag sobrang init na yung IC natin, magkukurap-kurap na yung ilaw niya, yung backlight niya, patay sindi na. So yan yung problema sa protect dito kaysa ganitong setup. So mas maigi, wag mo nang i-disable yung protect nito. Kung may error sa backlight, pagsamahin mo na lahat ng ground. Lahat ng ground ng backlight, yun yung pagsamahin mo. Mas safe yung ganitong setup kaysa dito sa protection. Kasi ito, kahit may pundi yung ilaw dyan, yung supply na lalabas sa IC na ito ay parehas pa rin. Balance pa rin siya. O init kasi itong IC na ito, pag ang supply dito, hindi balance ang lumalabas. Halimbawa, may isang set na pundi dyan. So, dahil naka-disable yung protect, hindi normal yung supply na lumalabas sa IC. Kaya dahil hindi normal, so hindi balanse. Pag hindi balanse, iinit itong IC. Kaya doon siya, mga 5 minutes yata, or lagpas ng 5 minutes, doon mo mararamdaman yung kurap ng ilaw niya. So ganun talaga pag ganitong setup ang ginawa mo. So mas maigi, wag ka na magkabit ng 1K resistor sa protection, tapos gagawin mo lang, pagsamahin mo lang dito lahat ng ground. So sa setup na ito, pag pinagsama mo lahat ng ground na yan, dito mahuhuli mo pa kung ang ilaw mo ay may pundi. Kasi kahit may pundi yung ilaw niyan, iilaw pa rin lahat ng ilaw niya sa ibang portion. Kagaya nito, pakita ko sa inyo. May pundi na isang set nito. Yun ha. Pansin nyo ba? Medyo madim yung side na ito. Ito maliwanag. Yan. So, pag mga ganyan, may pundi dito yan. Isang set na niyang pundi. So, kahit may pundi yan, mapapansin mo, hindi pa rin siya nagpapatay sindi. At yung IC dito, hindi siya iinit ng iinit. No? Yung ang ganitong init kasi, yung mahahawakan mo siya ng matagal, ay normal lang yon. Pero pag diniin mo siyang ganito tapos hindi mo na kayang tiisin yung init, so hindi normal yon. Talagang may problema siya. So ganito lang ginawa natin. Yan, tinanggal natin yung kinabit niyang 1K dito sa protect. Tapos ginawa natin, pinagsama lang natin lahat ng ground. So okay na yung ganitong setup. Kung may pundi ang ilaw, tuloy-tuloy pa rin ang ilaw niyan hanggat may ilaw pang umiilaw na set. Pero pag lahat ng set ay nagkaroon na ng problema, so wala, hindi na talaga siya magkakaroon ng display. Pero pwedeng hindi pa rin siya magbi-blink. So mas maigi, kung ang ganitong setup gagawin nyo, kausapin nyo muna yung may-ari kung okay lang ba sa kanya yung ganitong may dim, or gusto na niya palit na lahat. So pag nagpalit ka kasi lahat nito, medyo may kamahalan din ang presyo nito. Kasi iba ang ilaw nito, edge type ang ilaw nito. So usap muna sa customer bago gawin. Tapos kung payag naman siya sa setup na yon, ay so tuloy natin. Yun no. So dahil hindi naman tayo may hawak ng customer nito, ang nagdala lang dito technician. Kausapin din natin yung technician kung okay na sa kanya yung ganito muna. May set na pundi. Pag hindi, edi siya na magpalit lahat ng ilaw. So magganito lang naman tayo dito. Tulong-tulong lang naman yung ginagawa natin dito.
Pag may problema yung mga area natin na technician at alam nila yung pwesto ko, dinadala dito sa atin. So tinutulungan natin sa presyong technician to technician. So pag technician to technician yan, ay ang presyo lang natin dyan, labor lang. Yung pagdating sa materyales, kung mayroon silang pamalit, so papalitan nila. Pag wala, so dagdag na lang tayo. Hindi kagaya sa ibang technician na encounter ko or na contact ko, na nagko-comment doon sa ating account. Pag technician pala yung nagpapagawa sa kanila, yung kapwa nila technician, ay doble ang presyo. Mataas yung presyo nila pag kapwa technician ang ginagawa nilang unit. So hindi tama, ano, parang may mali yata doon. So dapat pag kapwa technician mo, dapat mas mababa ang presyo na ibigay mo. Kasi nga, gusto din ng kapwa technician mo, tumubo din siya doon sa gagawin niya. So, kung tinaasan mo siya ng presyo, wala na siya. Ano na mangyayari doon sa kapwa tech mo? Kung ang presyo mo naging doble, so wala na siyang kita doon sa unit na pinapagawa niya sa'yo. So, ang gagawin niya, hindi na niya ipapagawa. So, wala kang kita. Wala din siyang kita. Parehas kayo, walang kita. Pero kung gagawin mo siya ng tama, presyong technician, may kita ka, may kita din siya. So, walang talo. Okay? So, ganun lang, tulong-tulong lang para maging masaya yung ating hanap buhay. Huwag yung sobra-sobra. Yung tama lang. So, ito, pwede pa ito. Pag nag-full screen siya, ganyan, may kunting dim. So, lagyan natin ng palabas.